Hello! Welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, and Rising. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng mga Virgo sa mundo. Pero okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Hopefully, makarelate ka sa mga sasabihin ko. Please do like and subscribe, guys. Ma-appreciate ko kung i-follow mo ako sa Facebook, Madam Space P, space pa sa dulo. May mga discounted reading tayo ngayon. You might want to check it out. Doon natin sa Facebook yan ipinost. So, paki-check na lang. Okay? And also, TikTok shop namin, Unipri, UNIPRI, para sa mga available products sa amin. You do have here the Justice card. Queen of Cups. Okay. Bottom of the deck is the High Priestess. All of these are in reverse. So, nakikita natin ngayon, with the Justice card, nakikita natin problem mo, no? Financial problem, career problem, Queen of Cups problem pagdating sa love ay nagsama-sama ito na isang bagsakan ang nakikita natin na nangyayari ngayon, no? A lot of endings or a lot of healing. Yung iba kung nangyari na itong problema, nagkasabay-sabay. A lot of healing na nandito ka na sa stage or part ng 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 sitwasyon or um, ng pangyayari na ito na kung saan ikaw ay nag-heal na dahil sa mga sakit na experience mo from all of this career, love, and spiritually yung iba, no, pwedeng nakaranas pa ng spiritual healing or spiritual problem din. Pwedeng ng mga nakaraan, hindi ka okay, nagkaroon ka ng mga depression, it's anxiety, and you don't feel safe at home. Parang may mga nagpaparamdam sa iyo, etc. So you did a lot of healing, and you are in the process of, helping yourself na maka-get through dito, no? Na yung iba na i-experience pa hanggang ngayon, and etong reading na ito is like a way for you, no? Na alam mo kasi minsan ang hirap mag-share, no? Alam mo yung naitutulong ng tarot reading, no? Yung iba sa inyo, yung iba diyan na nanonood, no? Hindi mo ako kakilala, pero sa lagi mo panonood sa akin, parang kilala mo na rin ako. Parang gano'n, at parang kilala na rin kita. At saka yung tipong kahit hindi mo mai-share yung yung buhay mo sa akin or yung karanasan mo, emotion mo, parang ang sarap sa pakiramdam na parang may nakakaintindi sa'yo, 'no? Parang gano'n yung nakukuha natin dito. So, in a way itong nangyayari sa atin ngayon na pakikipag-usap, panonood mo sa akin ngayon, and parang pakikipag-usap ko na rin sa'yo is a way for you na mas maintindihan mo yung sarili mo, makapag-heal ka, at nandito ka na para sabihin ko sa'yo na ikaw ay tuloy lang ang buhay, huwag kang sumuko, huwag mong alam mo yung hirap. Gano'n naman talaga laging mararanasan ng kahit sino 'yan. Kasi 'yan yung way para mas lalo tayong tumibay, mas lalo tayong lumakas. And to tell you what, ako rin naman nagkakaroon ng problema. And, ngayon, of course, hindi tayo puwedeng dapat matulog lang do'n sa problema. Pahinga puwede, solusyonan, 'yun ang dapat gawin. At the same time ay, ah mag-move on at mag-move forward, mag-focus sa positive, 'no? At huwag kang mag-stay lang doon sa problema na yon. So, who is this person? Sino 'tong person na ka-connect mo pagdating sa love? Person na ka-connect mo pagdating sa love? Okay. Meron tayo ditong Page of Swords, Nine of Cups. Hindi ko alam kung ilan ang ka-connect mo, pero I'm seeing na maaaring hindi lang isa. There's other people na nakikita natin kumo-connect din sa'yo kasi nakakita tayong ibang options. Pero meron tayong isa dito nakikita. Could be someone who is younger than you. Pwede rin namang hindi. Pwedeng emotionally mas bata lang talaga siya. Parang ganun. Parang emotionally parang hindi siya maayos. Parang ganun. Parang ang hirap mag-let go or hirap na hirap siyang mag-let go, whatever. So, nakakita tayo ng young energy dito sa taong 'to.
Okay. So, doon sa bottom of the deck, you do have your Four of Cups. Itong person na 'to is wala siyang ginagawang anything ngayon, ano, hindi siya gumagawa ng actions whatsoever. Nakakaramdam tayo na parang pinoprotektahan niya kasi yung sarili niya, yung mga taong mahalaga sa kanya or yung buhay niya sa ngayon. Dahil puwedeng yung pag-entra mo sa ngayon ay magiging magulo or magdadala ng kaguluhan sa kanya, 'no? Hindi naman niya sinasabi na gano'n, pero alam mo yon yung parang, maigi ng tahimik na muna ang lahat, na ako na lang muna magpaparaya, ako na lang muna ang masasaktan ng palihim, parang gano'n. And this person is really hurting inside. Sobrang nasasaktan siya, nalulungkot siya. Hindi nga lang niya alam kung anong paano ba 'to susolusyunan, paano ba gagawin, ano bang dapat gawin dito sa emosyon na 'to, parang gano'n. So, iniisip ka nitong person na 'to pero lahat ng naiisip niya is sinasarili niya lang. And hindi rin niya ino-open sa iba actually. I'm seeing a person na kinikimkim lahat. So, anong emosyon ninyo sa isa't isa? Two of Pentacles, this is in reverse. Four of Swords. Actually, matagal kong hindi ginamit tong card na to kasi masyadong mahaba, masyadong malaki. Maliit lang po ang kamay ko, punggok. Nilait yung sarili, ano. Pero hindi ko po talaga kaabot ito. Maliit po masyado yung kamay ko at ito ay malaki po itong card na ito. Baka hindi nyo, parang wala akong mapag-anuhan dito wala lang, gusto ko lang i-share. Wala akong mapag-anuhan dito magamit kahit ballpen or what. Kaya hindi ko mapakita sa iyo kung gaano siya kahaba talaga. Mahaba talaga tong card na to. Emotion ng person na kakonect mo. 'Di ba? Yung iba nga kasi sa araw-araw mong panonood sa akin, parang komportable na akong kausapin. Kaya yung mga ganung bagay, 'di ba? Three of Swords, nasasaktan talaga siya, very painful. Alam mo lahat naman tayo nakaranas ng sakit. Alam mo yung sakit na parang tinutusok yung puso mo. Yung parang may stabbing pain, gano'n. Parang sobrang sakit na bigla na lang pag naalala ka niya, yun yung mararamdaman niya, parang tinusok yung puso niya. Hindi tayo OA kasi hindi ko alam kung paano i-explain sa inyo yung sakit, which is I'm sure naman na naramdaman at naranasan mo rin yun sa buhay mo. At ito yung nararamdaman ng person na ito ngayon. And you do have here the Nine of Wands. Nakikita natin kung ano man yung challenges dito sa connection na ito. Etong person na to, nandun yung ina-acknowledge niya yung challenges Pero nakikita natin hindi niya kayang harapin. Hindi niya kayang, nandun yung challenge, nakikita niya, napapansin niya, pero hindi niya alam kung paano harapin, anong dapat gawin. So, sobrang nasasaktan siya. And the Two of Pentacles is here. It is in reverse. Sa ngayon, kasi base sa kung ano yung ginagawa ng person mo, yun na lang din yung ginagawa mo. Parang with the Four of Swords, wala naman siyang ginagawa, edi wala din akong gagawin, alangan namang magkukumahog ako doon sa lalaki o sa babaeng yun, alangan naman. O whatever gender of your person, LGBTQIA+, welcome dito sa reading. Diba? Nandito ka na parang, nandun ka na lang sa, hindi mo ina-actionan, nakikisabay ka na lang sa kung ano yung ginagawa niya, mini-mirror mo lang. Okay? So, yeah, you do have here the Devil. This is Capricorn energy. So, nakikita natin ito as, I feel like someone here is manipulating someone. So, hindi ko alam. It could be your person na may nagmamanipulate sa kanya, or it could be you na may nagmamanipulate sa'yo. May namanipula ang connection na ito. Parang may ibang taong involved dito na with the Three of Swords, it could be a third party situation na parang nagiging dahilan para hindi maisakatuparan yung connection na to. The Nine of Wands, very challenging talaga yan. Kasi yung 9 malapit na siya sa 10. So there's an opportunity sa inyo in the past na nakikita natin na malapit na sana. Ayun na sana kulang na lang, konting step na lang, no? Para maituloy sana yung connection, pero hindi natuloy, sayang. May ganun may sayang moment sa connection ninyo. And maybe one of you is hindi kasi gumawa ng action or nag-take ng risk or natakot, naduwag, etc. Ganun yung nakuha natin.
So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Okay, sa inyong dalawa, you do have here the Chariot and the Ace of Cups. Okay, this is in the near future. In the near future. In the near future. The Wheel, this is in reverse. And you do have here the Devil. Okay, yung iba sa inyo, the side na merong nagmamanipulate dito is pwedeng sa side niya. Parang may naamoy ako ng toothbrush. This could be a reading or bagong toothbrush. Or, I don't know, pwedeng nagmumog, nagkain ng menthol candy. Kasi nakakaamoy ako ng menthol na something. Like, pag, yeah, yung alam mo naman yung amoy ng toothbrush, yung parang menthol siya. This could be a reading, ha? The King of Pentacles is at the bottom of the deck. This is in reverse then. So, in the near future, you do have your the Chariot. Nakakita tayo ng mga, I mean, this is positive path for you, no? Pwedeng kasi namali ka na nga ng direksyon ng ilang beses sa buhay mo eh. Ngayon, hindi ka na para magpamali pa ng direksyon. Hindi na ikaw ito na para kontrolin ang buhay mo. This is you allowing the universe, allowing God to control you, no? So, parang nandun ka na sa parang point ng buhay mo na, sige, bahala na kayo sa akin, Lord, bahala na kayo sa akin, universe, kung anong plano nyo para sa akin, go push lang yan. And I can see that this path is leading to a successful or positive change sa buhay mo. The Ace of Cups, meron nga lang mga mawawala or kukunin talaga sa'yo. Hindi naman yun talaga maiiwasan. Hindi naman perfect talaga ang buhay. Talagang may mawawala, may dadating, ganito, ganyan. May mga masasakit na endings. And for what I can see here with the Ace of Cups, it could be something na maaaring hindi mo ibinigay or hindi mo willing ibigay, but then it will lead into you na parang kahit protektahan mo, whether you like it or not, this person is aalisin sa buhay mo. And I don't know na kung sino ito, particularly kung ano ito, no? But this is a way ng universe and ni Lord God for you na para mas makaproceed ka sa mas maayos na direction talaga para sa'yo, no? So, ibig sabihin may plano pala na mas better sa buhay mo, no? Ang universe, si Lord God, may plano siya, no? For you. And this is, you do have here the Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. I don't know, it has something to do with mga bagay na parang hindi mo naman talaga totally gusto or hindi mo naman talaga alam, napipilitan ka lang. And then, yeah, the Lord God will, or the universe, yan, will help you na matanggal or mawala ito sa buhay mo. Kasi, bakit? Hindi to para sa'yo eh. The Emperor, yeah, this is showing to me as the Lord God or the universe, no, the Emperor. Andito ako, parang gano'n, no, sinasabi ni God, nandito ako. Nandito lang ako. The Emperor is like katulad ng isang ama, no? Well, hindi ko ginajudge kung ano yung mga kinalakihan yung tatay ha. Pero doon sa nakagawian na ang tatay talaga, hindi mo makikitang magsalita yan or hindi yan pala salita na katulad ng nanay na magdadadaktak. Tahimik lang yan. Tahimik lang yan. Nagmamasid lang yan. Pero nandyan yung concern niya, nandyan yung gusto kanyang matuto, etc. Nandyan yung, andito ako. Okay? Nandito yung concern ko, pagmamahal ko sa'yo. Pero, maaaring hindi ko man ito na ipapakita o nasasabi sa'yo. Pero, anytime na kailangan na ng power ko para to help you, kasi natuto ka na eh. 'Di ba? Ikaw yung kusang lumapit sa tatay mo na kailangan mo ng tulong, etc. This is the Lord God helping you na parang nandito naman ako. Hinihintay ko lang na matuto ka muna. Hinihintay ko lang na muna kung ano yung mga desisyon mo sa buhay, mga gagawin mo sa buhay mo, and then here, andito ako para ayusin ka. And I can see big change sa buhay mo, honestly. I can see big change sa buhay mo. Just allow the universe, the Lord God,
to be in your life. Alam mo, sa matagal na nakikinig sa akin, madalang akong magbanggit ng ganito na parang pagle-lecture na parang sa simbahan, madalang kong gawin yon. Why? Maybe this is the perfect time para gawin yon. Kasi nakita talaga dito yung message na ikaw ay parang minsan na naging suwail. Hindi lang suwail na, pwedeng suwail na anak, suwail na asawa, whatever, but nakita natin yung katigasan ng ulo mo. Pero si universe, si Lord God, tutulungan ka niya na, tama na, okay na, natuto ka na, napalo ka na ng sa karanasan mo, sa katigasan ng ulo mo, ito na ako, babaguhin na kita. Okay, nandun yon. And I can see also na guys, I don't know if you are opening the Bible, but what I can see here is you are not the one opening the Bible. Pero naniniwala ka kay Lord. At may mga times na tinatawag mo yung pangalan niya. Hindi ka perpektong, sabihin na natin, hindi ka perpektong anak. Ganon. Nakakita ako ng ganong energy. But I can see na nandun yung, love naman ako ni Lord eh. Hindi niya ako pababayaan. Parang ganon. Pero hindi ka talaga pala buklat ng Bible. Maybe yung iba sa inyo, wala ka naman talaga nun. I respect whatever your religion is. Kung halimbawa ikaw ay Muslim and then maybe yung book ng Muslim, yung Quran, I don't know, a lot of you is pwedeng ganun, hindi nag-open masyado nun. Basta kung pupunta sa mga simbahan or kung saan ka sumasamba, pwedeng ganun, nakikinig pero hindi pala buklat talaga ng Bible. Ay, yung iba nga sa inyo, pwedeng wala ka pang ganun sa bahay nyo. But I can see, nandun yung nandun yung pagtulong ni God sa buhay mo, naayusin ka. Eto, the wheel is in reverse. The wheel is in reverse. So, ang ibig sabihin yan, pwedeng nabago ka, na hindi ka naman magkakaganyan kung hindi mo muna dadanasin yung hirap, kung hindi mo muna dadanasin yung napagod ka or yung namoblema ka, etc. Hindi kumbaga, si Lord God parang babaguhin ka niya na katulad ng world, no, nung binago niya yung world, nung nirestart niya ang world, alam mo yung kwento ni Noah's Ark, yung binaha niya yung buong mundo, tapos tapos ni-restart niya, ang nabuhay lang is yung nakasakay nga doon sa arko ni Noah. So, yun yung nangyari sa buhay mo ngayon. Yun yung ginagawa niya sa buhay mo ngayon. Nire-restart ka niya. Nire-reformat ka niya. So, pwedeng maraming nawawala. May mga pagsubok na pinagdadaanan ka ngayon. Pero kaya mo yan. All you have to do is have faith. Diba? Yung Noah's Ark nung time na yun, wala namang nagsasagwan doon or naggagawa ng doon eh. Baga, ng direction kung saan pupunta yung arko, yung ark, yung bangka nila, yung barko nila. Wala namang pupuntahan yan eh. Basta nagtiwala lang sila na soon everything will be fine, everything will be all right. Magkakaroon din ng sunshine, ng liwanag. Matatapos din ko ano man 'tong mga problema na to. And that is happening with you right now. Matuto kang kumalma. Okay? Matuto kang kumalma. Kung ano yung pagsubok na pinagdadaanan mo, pagsubok yan, kasama yan sa buhay, kasama yan sa life. Yan yung nagbibigay ng kulay ng buhay mo. And the devil is here. This is Capricorn energy. This is Capricorn energy. Now, I wanna clarify this. What's with the devil? What's with the devil? Dito sa part na ito, the Temperance is here. I feel like yung the universe
is teaching you a lesson now on how to wait at huwag magmadali. Yun yung pinaka-lesson sa'yo ngayon. And the devil is here na pwedeng o gusto mong mabago buhay mo, no? May mga ginawa. Alam mo yan, yung mga ginawa mong kasalanan or mga mali nitong mga nakaraan. Maybe this past few months or maybe last year. May mga ginawa kang kalokohan na alam mo kasi masyado ka nagmadali. Ayan, ngayon, na may mga consequences ngayon. And now, yung universe is teaching you how to wait. Maghintay ka lang. Maghintay ka muna. Huwag ka magmadali. Five of Pentacles is here. This is positive change pagdating sa finances mo in the near future. Pero bago nga mangyari yun is mararanasan or mai-experience mo muna yung drought, tagtuyot, parang ganun, problema, money, financial problem. Ewan ko ba sa inyo, yung iba sa inyo hindi na natuto. Pang ilang lesson na nang binigay sa yan sa buhay mo na yan. Lagi ka pa rin ganyan. Pero the Two of Wands is here. May plano talaga para sa'yo. And Three of Pentacles, Six of Pentacles. Six of Pentacles is tulong. So, tutulungan ka ni Lord, tutulungan ka ng universe. You are currently on your path, no? Na papunta ka na dun sa tagsibol or a big change na ito para sa buhay mo. Lalo na with the Tower. And this is upright. This is a positive change for you. Ano tinatanggal sa'yo ng universe ngayon? Taas ng ego mo. Tinatanggal sa'yo ngayon yung, feeling mo masyado ka nang magaling, masyado ka na kaya mo na talaga. Hindi mo kaya. Ito, susubukin muna kita. Ito, kaya mo to, ganito, ganyan. So, nakaka-experience ka ng mga ganyan. Kasi tinuturuan ka ngayon ng universe na nasa maling direction ka. Hayaan mo na kami. Sinasabihan ka ni Lord, sinasabihan ka ng universe, na Lord God na, hayaan mo na kami. Kami ang masunod sa buhay mo. Umupo ka lang. Lalagay ka namin sa tamang direction para sa'yo. Hintayin mo lang, huwag ka kasing magmadali. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. Wala akong nakuha sa side ng person mo in the near future kasi unfortunately, meron din siyang mga challenges na pinagdadaanan sa sarili niya. 'Di ba? Dapat nga hindi nga siya ang concern mo ngayon. Nakikita naman natin, hindi naman talaga siya. Ang focus mo is sarili mo, buhay mo, problema mo. I love you all. Sana nakakuha ka ng lesson, ng message dito sa akin. Reading na ito, nagustuhan mo. And I really do love the energy, guys. Lalo na may effect pa yung full moon ngayon, no? So, that's why yung mga messages natin is talagang napakaganda. Again, ako po si Madam P. Yun yung aking Facebook page. Sana i-follow mo ko dyan, guys. Konti pa lang followers ng Facebook namin. No, hopefully, mag-grow siya para yung mga messages na katulad nito, hindi lang ikaw yung makinabang, pati yung mga iba din. Of course, nakakatulong yan para sa life path nila, no, direction nila sa buhay nila. And yeah, thank you again, and bye-bye.